Nais nang paimbestigahan ng ilang kongresista ang revelasyon ng PAGCOR na may isa manong dating cabinet official na tumulong para magkaroon ng lisensya ang ilang illegal na pogo sa bansa. Panawagan nila, dapat ay magpatupad na ng total ban sa pogo. Si Mela Lesmoras sa detalye. Pinaiimbestigahan na ng ilang mambabatas ang ibinulgar ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na may isang dating cabinet official na tumulong umano sa ilang illegal na pogo na ngayon nadadawit sa iba't ibang krimen. Ayon sa PAGCOR, partikular umano sinubukan ng dating opisyal na hindi nila pinangalanan na ayusin ang pagkuha ng gaming licenses ng mga naturang operator. Giit ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez, dapat nang tutukan ng House Committee on Games and Amusements at Committee on Good Government and Public Accountability ang issue. Hinimok din niya ang PAGCOR na pangalanan na kung sino ang tinutukoy nila. Sabi ni Rodriguez, kailangang ilabas ng PAGCOR ang hawak nilang ebidensya hinggil sa kanilang akusasyon dahil kung mapatutunayang nagkasala, dapat ding mapanagot ang naturang opisyal. Sa isang press conference, ganito rin ang panawagan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Kailangan anyang maparusahan na ang mga padrino ng illegal pogos, lalo pat katakot-takot na perwisyo na ang ginagawa nito sa ating bansa. Itong mga pogo na ito ay source ito ng kriminalidad dito sa ating bansa, no? Yung human trafficking, kidnapping, kidnap for ransom, extortion, and possibly drug trafficking. And of course, yung kanilang main objective dito sa mga pogo hubs ito ay yung money laundering, no, na mga kriminal na mga sindikato. Kasabay niyan, muling nanawagan si Barbers, legal man o illegal, lahat ng pogo dapat na umanong iban sa bansa. Marami naman anyang ibang paraan para makabawi ang gobyerno kung epekto nito sa ekonomiya ang pag-uusapan. Kung gusto nila mag-invest, pero wag naman yung investment na illegal. Maglagay kayo dito ng legal na investment in other businesses that may provide jobs and revenues for the country. I think if they want to help this country, they can probably invest in agriculture, with the help of a local partner. They can also invest in infrastructure. Meron naman tayong PPP. Sa isang pahayag ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, iginiit niyang handa naman siyang ihayag kung sino ang tinutukoy nilang ex-cabinet member sa proper forum, kasabay ng pagtitiyak sa patuloy nilang pagtupad sa kanilang mandato sa kabila ng iba't ibang isyu ngayon. Sa July 22, nakatakda ng magbalik sesyon ang Kongreso. Dito inaasang mas mabubusisi pa ang mahalagang isyu ngayon para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.